tubig bang dala mo sa asawa mo o gasolina? May nag-message sa akin. Sabi niya, Kapredi, patulong naman. Kasi yung asawa ko, laging mainitin ang ulo. What? Ako, pinadama niyo pa si Kapredi. Ano? Laging mainit ang ulo ng asawa mo, tapos ikaw pa ang sinisisi? Aba, ayos yan ah. Magpakarami pa kayo ng lahi. Kapatid, tanong ko sa'yo, kapag uminit ba ang ulo ng asawa mo, sumasabay ka ba o tumatahimik lang? Sabat! Yun. Kapatid, makinig ka. Alam ko masakit. Pagod ka sa trabaho. Pagod ka na sa kasigaw. Pagod ka na sa galit na wala namang dahilan. Talagang sakit sa ulo yan. Pero kapatid, yung ulo ng asawa mo na laging mainit, hindi yan galit sa'yo. Yan ang pusong napapagod lang. Baka pagod sa kakaiwas sa madaming bayarin. Baka pagod sa pera. Baka pagod sa problema. O baka pagod dahil walang nakakaintindi sa kanya. Ano ang dapat mong gawin? Huwag mong labanan. Tahimik ka lang. Hayaan mong lumamig muna ang ulo niya. Pag lumamig na, yakapin mo. Sabay bulong. Pagod ka no? Yung may lambing. Kasi kapatid, yung apoy, hindi yan pinapatay ng apoy. Pinapatayan ng tubig. At ang tubig ay ikaw yan. Huwag mo kalabanin. Intindihin mo. Unawain mo. Asawa mo yan eh. Yan ang magiging kasama mo hanggang sa puputi na ang buhok mo, hanggang sa iyong pagtanda. Kapatid, lalong-lalo na sa mag-asawang pagod na sa kasigawan, lalo na yung mainitin ang ulo. Makinig kayo. Hindi battlefield ang bahay nyo. Yan ay kanlungan. At sa asawa mo naman na mainitin ang ulo, huwag mong gantihan. Dahil gamot ka sa kanya. Kasi yung pagmamahal, sinusubok ito sa init kung gaano ito kadalisay. Kung gaano katatag ang inyong pagsasama. At ako si Kapredi na magsasabi, kung nais mo pang tumibay palalo ang inyong relasyon, di ipawilding mo na.